Dear Miss Love, ako po si Lloyd. 20 years old pa lamang. Lumaki ako sa Maynila at minsan na lang ako kung makadalaw sa probinsya namin. Ngayon, umuwi ako dahil sa pagpanaw ng kapatid ni Ninang Bernadette. Ang burol ay sa lumang bahay ng mga kamag-anak nila. Tipikal na probinsya na kapag may lamay parang fiesta. May naglalaro ng tong-its, maraming tao, may nagsusugal pa nga ng bingo. At syempre, may mga nakaupo at nagkukwentuhan sa tabi ng kabaong. Pagdating ko noon, ramdam ko agad ang bigat ng paligid. Mga ilaw ng kandila, mga amoy ng sampagita, at yung mga bulungan ng matatanda habang nagro-rosaryo. Medyo naiilang ako kasi hindi ko kabisado halos lahat ng naroon. Pero isang pamilyar na mukha ang agad bumungad sa akin. Si Ninang Bernadette. Kahit medyo matagal ko na siyang hindi nakikita, hindi ko makakalimutan ang itsura niya. 40 years old na siya. Biyuda na simula nung maaksidente ang asawa niya. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Pero kahit ganoon, hindi mo aakalaing 40 years old na siya. Ang ayos pa rin ang hubog ng katawan niya. Maayos ang buhok at may kakaibang alindog na mahirap maipaliwanag. Matalik siyang kaibigan ni Mama. High school pa lang yata sila. Sabay din silang nag-college sa iisang university at iisang kurso lamang ang kinuha. May 3 anak si Ninang Bernadette. Yung 2, nasa ibang bansa at yung bunso ay kasama niya. Nakatayo siya malapit sa kabaong, abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Yung tipong halata mong sanay siyang kumilos, magalang magsalita. Nung mapansin niya ako, bigla siyang ngumiti. "Lloyd," sabi niya, medyo nagulat pa. "Ang tagal na nating hindi nagkita." Lumapit ako at nagmano. Ninang, nakikiramay po ako." Pinapasabi nga ho pala ni Mama na hindi siya makakarating. Meron po kasi siyang pinuntahan, kaya ako na lang po yung pinapunta niya rito." "Walang problema, Lloyd. Salamat sa pagpunta. Binatang-binata ka na pala. Ang tangkad-tangkad mo na. At ang gwapo." Natatawa niya pang dagdag, sabay tapik sa braso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bigla akong kinabahan. May kung anong kakaibang pakiramdam nung hawakan niya ako. Siguro dahil ang tagal na naming hindi nagkikita at ngayon heto siya, nasa harap ko at magandang-maganda pa rin. Habang tumatagal ang lamay, napansin ko na parang hindi ako mapakali. Marami rin naman akong nakikitang kamag-anak ko na pwede kong kausapin, pero yung mga mata ko, parati kong nahuhuling sumusulyap kay Ninang Badet. Nakabistida siya na kulay itim. Simple lang naman pero lalo lang niyang naipakita yung kurba ng katawan niya. Nasa gilid siya ng bahay, nag-aabot ng mga kape sa mga dumarating na bisita. At paminsan-minsan, tumitingin din siya sa akin. At sa bawat tingin niya, ngingiti siya. Lumalalim na ang gabi. Dumadami ang mga naglalaro ng baraha sa labas at medyo nagiging maingay na ang paligid. Ako naman, nakaupo lang sa bangko malapit sa gilid ng bahay. Hawak ang mainit na tasa ng kape. Doon, biglang umupo si Ninang sa tabi ko. "Pagod ka siguro sa biyahe, no?" Tanong niya habang humihigop din ng kape. "Oho, medyo malayo rin kasi yung biyahe." "Kayo po, mukhang kayo yung pinakaabala dito ah." Ngumiti siya. "Ganito talaga kapag may lamay. Kailangan kong tumulong kahit papaano." Sandali kaming natahimik na dalawa. Yung katahimikan na hindi naman nakakailang. Amoy ko yung pabango niya. Hindi matapang at masarap lang sa ilong. Napansin ko rin ang mga mata niya. May lungkot, mukhang pagod, pero may ningning na para bang nakahanap ng kasama. "Kumusta ka na, Lloyd?" Tanong niya bigla.
Naging seryoso siya. Ayos naman ho. Nag-aaral pa rin. Tumutulong din ako kila mama. Napakabait mo talagang bata. Simulat sa pool, alam ko nang iba ka sa mga pinsan mong puro kalokohan lang ang iniisip. Medyo natawa ko. Pero sa loob-loob ko, lalo akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salita niya ang nagbibigay kaba sa akin, na para bang hinahaplos ang loob ko. Habang nakaupo kami, hindi ko maiwasang mapatingin sa mga kamay niya. Maputi, maayos pa nga yung pagkakamanicure. At nang minsang umayos siya ng upo, dumikit yung braso niya sa braso ko. Malambot at mainit. Para bang bumilis ang tibok ng puso ko. Pinilit kong huwag ipahalata, pero ramdam kong namula ang mukha ko. Salamat nga pala. At nakapunta ka. Tumango lang ako. Lumipas pa ang ilang minuto, may dumating na kamag-anak kaya tumayo siya. Iniwan niya ako. At sa pagtayo niya, napatitig ako sa kanya. Ibang klase si Ninang Badet. Sobrang ganda niya, lalo na kung matititigan mo ang mukha niya. Sa unang gabi pa lang ng lamay, alam kong may nagising sa loob ko. At hindi ko alam kung tama o mali, pero sigurado ko. Kinakabahan ako sa tuwing nagdidikit kami. Bandang 2:00 ng madaling araw, nung una akong dalhin ni Ninang Bernadette sa kubo sa likod ng bahay. Doon niya muna ako pinatuloy. Malayo sa ingay ng mga nagbabaraha at nagkukwentuhan sa lamay. Simple lang yung kubo pero komportable. May banig, maliit na kama at electric fan. Dito ka na, Lloyd. Sabi niya habang inaayos yung kumot at unan. At least dito, makakapagpahinga ka ng maayos. Ngumiti ako. Salamat po, Ninang. Ang bait niyo talaga. Wala yun. Tinapik niya ang balikat ko. Sa unang gabi, mahimbing ang tulog ko dahil tahimik talaga ang paligid. Para bang ibang mundo kumpara sa gulo ng lamay. Pero hindi ko iniisip na sa ikalawang gabi ko doon, magsisimula ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Kinaumagahan, bandang 6:00 na noon, nung parami na naman ang parami ang mga taong nakikiramay. Madalas din akong tumutulong sa pagbibigay ng mga kutkutin, taga-abot ng sopas at iba pa. Paminsan-minsan, nagkakatinginan din kami ni Ninang at magingitian. Pag ngumiti siya, doon na naman ako kakabahan. Bandang 2:00 na ng hating gabi, nung nagpaalam na ako sa kanila na magpapahinga na muna ako. Bumalik ako sa kubo, pero mga bandang 1:00 noon, nung pumunta si Ninang Badet sa may kubo. Lloyd, okay ka lang ba rito? Hindi ka ba naiilang na mag-isa? Umiling ako. Okay lang po, Nang. Ang sarap nga ho ng tulog ko kagabi. Ngumiti siya, pero may kakaibang lambing. Sabi ko naman sa'yo masarap matulog dito. Kung sakali, gusto mo samahan muna kita para may kakwentuhan ka rin. Nagulat ako. Baka humaistorbo ko lang kayo. Nako, hindi. Mas mabuti nga may kasama at kakwentuhan para naman malibang ako. At bago pa ako makatanggi, pumasok na siya sa kubo at umupo sa gilid ng kama. Nagkwentuhan kaming dalawa. Tungkol sa pamilya ko, sa buhay niya dito sa probinsya, sa mga alaala ng kabataan. Pero habang tumatagal, nagiging personal ang usapan naming dalawa. 20 ka na pala, Lloyd, ano? Sabi niya habang nakatitig sa akin. Ang bilis ng panahon. Parang noon lang kasama ka ng ama mo kapag dumadalaw dito. Napakamot pa ako ng batok. Oo nga po Pero kayo rin naman, Ninang. Parang hindi nga kayo tumatanda Napatawa siya. Sabay hampas ng marahan sa braso ko. Loko ka talaga. Alam mo, Lloyd, maraming nangyari sa buhay ko. Biyuda na ako. Laging malungkot. Laging nag-iisa. Hindi na ako gaya ng dati. Yung mga mata niya, may lungkot at kasabikan akong nababasa. Doon ako nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi ko alam kung bakit, pero lumapit ako ng kaunti at naamoy ko yung bango ng kanyang buhok. Para bang gusto ko siyang yakapin at i-comfort.
Masaya ho ako na kasama ko kayo, Ninang. Sagot ko ng halos mabulong. Nagtagpo ang mata naming dalawa. Doon nagsimula ang titig na mainit. Hindi ko alam kung sino ang nauna, pero bigla ko nalang naramdaman ang mainit niyang kamay sa kamay ko. At hinayaan ko lang yun. Ninang, sabi ko. Ayokong malungkot ka. Lalo na ngayon na nagluluksa ka. Gusto ko kahit papaano mapasaya kita. Lloyd, bulong niya. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, nagkalapit na ang mukha naming dalawa. Dahan-dahan, parang may humihila, at tuluyan kong naramdaman ang labi niya sa labi ko. Parang tumigil ang mundo. Unay marahan lang, tikim na parang nag-aalangan. Pero nang gumanti ako, naramdaman ko yung init at kasabikan sa pagitan naming dalawa. Lloyd, baka may makakita Wala akong makakakita dito. Sagot ko, sabay yakap ko sa kanya ng mahigpit. At doon nagpatuloy ang halik, na mas matindi, na mas mainit. Ramdam ko yung panginginig ng katawan niya, at yung kamay niyang dahan-dahang humahaplos sa likod ko. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob, pero pinahiga ko siya sa kama. Nakatingin siya sa akin na may halong kaba, pero may kasama ring pagnanasa. Sigurado ka ba sa gusto mo, Lloyd? Tumango ako. Oo, Ninang. Sigurado ho ako. At sa gabing yon, sa kubo sa likod bahay, pinunan naming dalawa ang sabik naming mga damdamin na matagal nang nakatago. Ang bawat halik, bawat haplos, punong-puno ng init. Na para bang kabilang ang tao sa mundo. Ramdam na ramdam ko yung bawat pagdaing niya, bawat paghigpit ng yakap niya, at bawat bulong niya sa pangalan ko. At ako naman, para akong nalunod sa isang karanasang hindi ko akalaing mararanasan ko. Sa piling mismo ng ninang kong matagal ko nang tinitingala. Matapos ang lahat, magkahalong pagod at ginhawa ang bumalot sa amin. Nakahiga siya sa tabi ko. Nakapikit pero nakangiti. Lloyd, bulong niya, wala ka sanang pagsisihan dahil muli mong binuhay ang pagiging babae ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Wala po, Ninang, wala. At doon, sa ikalawang gabi ko sa kubo, nagsimula ang sikreto naming dalawa. Isang gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Ika-4 na ng araw ng lamay. Sa pagkaalam ko, 6 na araw ang burol niya. Sa araw na ito, hindi ko napigilang isipin ang sikreto naming binuo ni Ninang Bernadette sa kubo sa likod ng bahay. Tuwing napapatingin siya sa akin sa gitna ng maraming tao, pakiramdam ko'y ako lang ang nakikita niya. At ako man, hindi ko kayang hindi mapansin ang bawat kilos niya. Lalo na kapag dumadaan siya sa harapan ko at ngingiti ng matamis, dala ang tray ng kape o malamig na tubig para sa mga bisita. Mga simpleng bagay pero para sa akin may kahulugan. Mga bandang 5:00 ng hapon, nakita kong paalis si Ninang. May pupuntahan raw. Bibili ng kung ano-ano sa bayan. Mga kutkutin para sa lamay. At sa pagkakataong to, ako mismo ang nagpresenta na sumama. Anang, ako na lang ho sasama sa inyo para may kasama ka. Napatingin siya sa akin. Saglit pa nga na nag-alangan pero ngumiti rin. O sige, mukhang mas mabuti nga yan. Pagpasok namin sa sasakyan, medyo katahimikan muna ang bumalot. Ako ang nagmamaneho, siya sa tabi ko. Pero hindi nagtagal, siya rin naman ang unang nagsalita. Lloyd, wag ka sanang mailang sa akin dahil sa nangyari sa atin. Ngumiti ako at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Hindi ho, Ninang. Masaya nga ho ako Napatingin siya sa akin. Pilit na tinatago ang ngiti. Loko ka talaga. Hindi po biro yun. Sagot ko. Seryoso ang tono. Masaya talaga ako sa nangyari sa atin. Natahimik siya saglit. Kita ko ang paghinga niyang bumigat. Tumingin siya sa bintana pero alam kong naramdaman niya ang tapat ng sinabi ko. Pagdating sa bayan, nag-ikot kami para mamili ng mga chichirya, tinapay, soft drinks. Normal lang naman ang kilos niya sa harap ng mga tindera.
Pero sa bawat sulyap na sa akin, may kislap ang mga mata niya. Yan na ho lahat, Ninang? Tanong ko habang inaayos ang mga supot sa likod ng sasakyan. Oo, sapat na yan, sagot niya. Pero bago pa siya sumakay pabalik sa passenger seat, tumigil siya. Tinitigan ako sandali. Para bang may gusto pang sabihin pero pinigilan naman ang sarili. Pauwi na kami. Inabot na kami ng mag-aalas 7. Sa gitna ng kadiliman, habang umaandar ang sasakyan sa lubak-lubak na kalsada, bigla niyang sinabi ang, Lloyd, nga pala, sikreto na lang sana natin yun hanggat maaari. Alam mo naman, maraming huhusga, hindi man sa'yo, kundi sa akin. Napalingon ako saglit sa kanya. Nakikita ko ang kaba mula sa kanyang muka. Wala akong makakaalam, Ninang. Sagot ko. Mariin ang boses. Sa atin lang ho yun, pangako. Tumango siya, pero halata ang kaba. Alam kong naiintindihan mo ko, Lloyd. Ako ang may mas malaking kasalanan dito. Mas matanda ako, at ninang mo ko. Napabuntong hininga ko. Ninang, hindi ko po iniisip yun. Ang iniisip ko lang kayo, at kung gaano ko kayo gustong makasama. Natahimik siya. Naramdaman kong dahan-dahan niyang nilapit ang kamay niya sa hita ko. Naramdaman ko yung init at puno ng kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Lloyd, bulong niya. Halos pakiusap. Tumigil muna ako sa gilid ng daan. Tumingin ako sa kanya at siya na may diretso sa mga mata ko. Ninang, ayos lang ba sa'yo kung ihiling ulit ako ng isa pang beses? Nagulat pa siya pero alam ko. Gusto niya rin. At alam kong kanina pa rin niya gustong sabihin yun. Bago pa siya sumagot, hinawakan ko ang kamay niya na nasa hita ko at nilapit ko siya. Ang labi niya, sinalubong ang akin. At muling sumabog ang init sa pagitan naming dalawa. Sa loob ng sasakyan, sa ilalim ng dilim ng gabi, nagpatuloy kaming dalawa. Mas sabik at mas puno ng thrill. Ang pakiramdam ko parang kaming dalawa lang ang tao. Lloyd, daing niya habang hinahaplos ang batok ko. Baka may dumaan. Wala akong makakakita sa atin. Bulong ko, sabay hapit ng mahigpit sa kanya. Ang bawat halik, bawat haplos, puno ng kagustuhang hindi na matigil. At sa mga sandaling yun, nakalimutan naming pareho kung sino kami. Hindi ako inaanak, hindi ko siya ninang. Kami lang. At ang apoy na bumabalot sa pagkatao namin. Matapos ang ilang sandali, napahinto na kami. Parehong hinihingal, parehong nanginginig pa. Diyos ko, Lloyd, bulong niya. Halos nanginginig ang buong katawan. Ano bang ginagawa natin? Hinawakan ko ang kamay niya at pinisilyo ng mahigpit. Ginagawa lang natin kung ano yung totoo. At ang totoo, mahalaga kayo sa akin. Nakatingin siya sa akin na may luha sa gilid ng mga mata, pero may ngiti ring hindi maikukubli. At bago pa niya mabawi ang sarili niya, muling nagtagpo ang mga labi naming dalawa. Pag-uwi namin sa lamay, normal ang lahat. Bumaba siya ng sasakyan, bit-bit ang mga pinamili, na para bang walang nangyari. Pero sa pagitan naming dalawa, alam namin. May kakaiba. Sa loob ng sasakyan na yon sa pang-apat na gabi ng lamay, tuluyan kaming natangay ng sabik at thrill. At habang pinagbamasdan ko siyang naglalakad papasok sa bahay, isa lang ang nasa isip ko. Hindi ko na kayang bitawan ang ugnayang ito. Ikalimang gabi ng lamay. Ramdam na ramdam ko na yung pagod ng lahat. Ang ilan, hindi na halos makabangon mula sa puyat. Ang iba, nagkakatuwaan na lang para hindi makaramdam ng lungkot. Pero ako, hindi ang pagod ang bumabalot sa isip ko, kundi ang bigat ng sikreto naming binuo ni Ninang Bernadette. Sa kubo, sa loob ng sasakyan, at sa bawat sulyap na palihim naming pinapadala sa isa't isa. Bawat oras na lumilipas, pakiramdam ko'y nauubos ang pagkakataon dahil alam kong pagkatapos nito, babalik ako ng Maynila, babalik sa dati kong buhay. Huling gabi na ng lamay. Bandang 10:00 ng gabi, napansin kong umalis si Ninang Badet. Sumunod ako.
Paglabas ko, sinalubong ako ng malamig na hangin ng probinsya. Nakita ko siya nakatayo sa tabi ng puno ng mangga. Nakatingala sa langit na para bang may iniisip. Nung mapansin niya ako, ngumiti siya. Hindi yung tipikal lang ngiti niya sa harap ng iba. Iba yung sa akin. Akala ko hindi ka susunod eh. Mahina niyang sabi. Lumapit ako at kahit madilim, kita ko ang ngiti niya. Hindi ko kayang hindi, Ninang, lalo na ngayon, huling gabi na. Huminga siya ng malalim. Oo nga, bukas tapos na. Magkakanya-kanya na tayo ng uwi. Siguro, dito na rin matatapos to. Parang may kumurot sa dibdib ko. Gusto mo bang matapos na, Ninang? Hindi siya agad sumagot. Tumingin siya sa akin, matagal, bago marahang gumiti. Hindi ko alam, Lloyd. Ang alam ko lang ngayon, gusto pa rin kitang makasama. Doon na nagsimulang bumilis ulit ang tibok ng puso ko. Lumapit ako ng husto. Halos magkadikit na kami. Amoy ko ulit yung pabango niya na humahalo sa malamig na hangin. Hinawakan ko yung kamay niya at hindi naman siya umiwas. Hindi kita makakalimutan. Hindi ko malilimutan lahat ng nangyari sa atin, Ninang. Bulong ko. Shh. Nilapit niya ang daliri niya sa labi ko. Wala nang salita, Lloyd. Sulitin na lang natin ang gabing to. At doon, sa ilalim ng mangga, nakatago kaming dalawa. Sa katahimikan ng huling gabi ng lamay, muling nagtagpo ang mga labi namin. Mahigpit ang yakap niya. Parang takot siyang may makakita, pero sabik na sabik din. Sandali lamang iyon pero ramdam ko ang bigat at init ng lahat. Nung kumalas siya, humihingal kami pareho. Tama na yan. Baka hanapin na rin nila ako. Sabi niya, pero halata sa mga mata niya na ayaw niya ring matapos ang nangyayari sa amin. Paano pag umuwi na ako ng Maynila, Ninang? Tanong ko na may halong kaba. Isipin mo na lang, Lloyd, na minsan sa buhay mo, nakatagpo ka ng isang alaala na hindi mo makakalimutan. Mahina niyang sagot. At ako, may isang kabataang nagpabuhay ulit sa damdamin kong akala ko'y patay na. Niyakap ko siya ng mahigpit. Wala na akong ibang masabi. Sa oras na yun, sapat na yung katahimikan at ang damdamin naming pareho. Pagbalik namin sa loob, parang walang nangyari. Nakisalo siya ulit sa mga bisita. Ako na may nakaupo lang sa gilid. Tahimik lang, pero naglalaro sa isip ko ang bawat salitang binitawan niya. 3:00 na ng madaling araw. Halos marami pa ring tao. Ako'y bumalik na sa kubo para magpahinga. Hindi ko alam kung makakatulog pa ako. Pero nang humiga ako, pumikit lang ako at muling bumalik sa mga alaala ko ang 3 gabi at 4 na araw na nangyari sa akin dito. Bukas, uuwi na ako ng Maynila. Si Ninang babalik sa dati niyang buhay. Pero pakiramdam ko ako, hinding-hindi na ako magiging katulad ng dati. At sa huling gabi ng lamay, natikman ko hindi lang ang init ng sabik na byuda, kundi ang pait at tamis ng isang bawal na pag-ibig na itinago sa dilim. Kinaumagahan, tila mas mabigat ang hangin, hindi lang dahil sa init ng araw, kundi dahil sa alam kong ito na ang huling araw, ang libing at ang pagtatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan naming dalawa ni Ninang, na para bang isang panaginip lang. Nagsimula ng magdagsaan ng mga tao. May mga kamag-anak mula sa ibang bayan, may mga kapitbahay na tahimik na nakikiramay. Ang kabaong ay nakalabas na. Nakahanda na para dalhin sa simbahan bago sa huling hantungan. Tahimik lang akong nakamasid. Wala akong ibang naiisip kundi si Ninang Badet. Kagabi pa, hindi ko matanggal sa isip ang huling yakap at ang mga salitang binitawan niya. At ngayong umaga, sa gitna ng lahat ng tao, napansin ko agad ang presensya niya. Nakaupo siya sa may gilid, nakaputi, ngunit kita ko sa mukha niya ang lungkot at ang pagluluksa. Lumapit ako para suportahan siya at mahina akong bumulong sa kanya na, Ninang. Saglit siyang napalingon. Alam kong hindi na dapat, pero kailangan kong marinig ang boses niya kahit sandali lang.
Pagkatapos ng libing, uuwi na ako ng Maynila. Sabi ko sa kanya ng halos pabulong. Tumango lang siya nang hindi na tumitingin sa akin. Alam ko, Lloyd, nalulungkot ako at mamimiss kita. Mag-iingat ka. Bago siya tumayo, sinulayapan niya ako ng mabilis. Doon ko nakita ang lungkot sa kanyang mga mata at ang pagtanggap na ito na ang huli. Matapos ang misa, lumakad na kami patungo sa sementeryo. Matapos ang libing, unti-unti na ring nagsiuwian ang mga tao. Ako na may bumalik saglit sa kubo para kunin ang gamit ko. Ang maliit kong bag na dala mula Maynila. Nang bumalik ako sa harap ng bahay para magpaalam, naroon si Ninang nakikipag-usap sa ilang mga kamag-anak. Nung makita niya akong papalapit, bahagyang nag-iba ang kanyang muka. Parang gusto niyang ngumiti, pero pinigil niya. Nagpaalam ako sa mga taong nakapaligid. At nung nakaharap na siya, o kaharap ko na siya, hindi ko na alam kung paano magsisimula. Ninang, mahina akong sabi. Lloyd, tugon niya, mag-iingat ka ha? Gusto kong sabihin ang lahat na hindi ko siya makakalimutan, na sana'y may kasunod pa to, na baka may paraan pa para magpatuloy. Pero nakita ko sa mga mata niya ang sagot, bago pa man ako makapagtanong. Hindi na pwede. Hanggang dito lang talaga. Dahan-dahan kong inabot ang kamay niya. Sandali lang yun, mabilis at walang nakakakita. Pero sapat na para maramdaman ko ulit ang init niya. Salamat po sa lahat, Ninang. Hindi ko kayo makakalimutan. Saglit siyang tumango at may luhang lumabas sa gilid ng kanyang mga mata. Ni ako, Lloyd. Ni ako. Hindi rin kita makakalimutan. Naging bahagi ka na ng buhay ko. Habang nasa bus na ako pauwi, nakatingin lang ako sa bintana. Nadadaanan namin ang mga palayan, mga bata sa gilid ng kalsada, mga kariton. Pero wala lang sa akin. Dahil ang iniisip ko ay ang bawat sandaling kasama ko si Ninang Beth. Mula sa unang gabi sa kubo, sa sasakyan, sa ilalim ng punong mangga, hanggang sa huling sulyap niya bago siya tumalikod. Alam kong bawal at alam kong mali, pero sa puso ko, yun ang pinakatotoong damdamin na naranasan ko sa buong buhay ko. At hindi ko talaga siya makakalimutan. Sa isang libing, natapos din ang isang lihim na pag-ibig na isinalang sa dilim at inilibing sa tahimik na alaala. Alaala naming dalawa. Hindi ko alam kung muling magkikita pa kami, pero sigurado ko, habang buhay kong dadalhin ang pangalan ni Ninang Badet, ang biyudang nagturo sa akin kung anong ibig sabihin ng sabik, ng bawal at ng hindi malilimutang pagmamahal. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lloyd, maraming salamat po Miss Love sa pag-ere ng aking maiksing kwento dito sa inyong programa.